may isang slow. However, given the buff din sa isang Rafaela, pwede niyang inegate yung slow mechanics coming from Alilia with his Holy Healing. Tapos, meron pang Flask of the Oasis, so grabe talaga yung sustainability coming from Rafaela. Yung Rafaela din talaga isa sa mga, kumbaga, lason na sometimes hindi mo mapapansin na ang laki pala ng impact. Tapos kapag may flicker pa, makakita pa tayo ng mga napakagandang setup with the Holy Baptism. Pero picking phase na muli, inaabangan na lamang natin ang mga susunod na pickups. Show muli para sa Blacklist International. At mukhang nagre-react ang BY sa mga nakita na nila. Kaya tinagalan ng airtime para makita ng Royal Duo natin na nasa MPL pa rin sila kahit nasa bahay sila. Kumakaway-kaway lang sila dito at mukhang yung presensya nila pwedeng makatulong dito for a Blacklist. Pero going back nga doon sa tinatanong at pinag-uusapan natin kanina, 'di ba? Parang draft adjustment ba yung gagawin ng Blacklist? Masabi natin parang hindi naman din eh. Sakto lang. Kumaga, sakto lang. Tinanggal lang nila yung Valentina. Ang laking bagay din kasi ni Eto Mac doon sa last game, yung ninanakaw niyang heavy spin. Ang gulo, parang dalawang Beyblade na nagbibigatan. Tapos ang madaya, yung kabila may Beyblade doon na mas masakit. Si Kelra umiikot. And final pickups, no? Para sa side ng Omega, nagpalit lang. Change hero. Iritel Claude. Kumbaga, Oheb Kelra, palitan naman. Yuzhong pwede yatang i-pick ng side ng Blacklist International. And dahil nga dito sa pakito na to, no, yung sinasabi mo kanina, Courty, na lane management for the side of Blacklist International, kailangan mas maging maganda. Kasi merong inherent capability yung isang pakito na mag-split push ng mag-split push hanggang sa magkaroon ng enough space yung kanilang kupunan. Kaya kung hindi nila mapipigilan yun, medyo mahihirapan sila. So pwede silang mag... Joy! Okay. Sasabihin ko pa lang sana yung salon ni Edward pwede nilang buksan, pero mukhang ibang hero na masabi natin safe. Insurance and pinupondohan ng side ng Blacklist International, yes, as well as yung kanilang team fight. So kailangan mas maging smooth yung kanilang team fight mechanics just so that they could even out this game and win against Smart Omega. Makakatikim nga ba ng sweep ang Blacklist mula sa Omega para magkaroon ng 1-1 sa kanilang mga pagkikita? O aabot ba tayo ng Game 3 with Blacklist taking Game 2? Malalaman natin yan dahil pupunta na tayo sa Land of Dawn. Ano bang pwede nating ma-expect ngayon na nakita na natin ang pwedeng early game start ng ating junglers? 35 plus minutes game. Yun yung sa akin. Yun yung sa akin. Maganda yung expectation. Buti na lang, ginix mo na. Pero hindi kasi malabo eh. Yes. Ang nakita natin dun sa Game 1, decision making lang din talaga and yung risk taking na ginagawa ng Omega yung umangat. So for Blacklist, yung adjustments nakita din natin dun sa draft pa lang eh. At makikita din natin, no, na sa kanilang emblem build ay umuulan po ng agility at wilderness blessing. Talagang ang rotation-centric ang ating mapapansin na laruan dito, Anti. Exactly. For both of our teams, so makikita natin na 3, tapos 4 naman sa kupunan ng Blacklist International yung agility. So definitely, i-expect natin na magiging mabilis ang kanilang pag-ikot sa mapa. Pero speaking of mabilis, nandito na si Atoy R sa mid. Kaya naman napa-flicker out agad doon si Haji. Alam nila na wala na ito sa unang pagong natin. Uy, grabe yun, talagang tinakot nga lang ni Ryota. Hindi niya pinato yung double jab combo niya, pero nirespeto ito ni Haji. Dahil isa ito sa mga pinakamasakit na early game combo, no? And makikita din natin na grabe talaga ang mga stats ngayon ni Kelra. Isa sa mga pinakamagaling na manlalaro sa liga. Pero sa mid lane nata may konting bakbakan na magaganap. Boy pa rin naman si Eto Max with low HP. Mapapansin din natin, no, na parang medyo kalmalicious ang dalawang teams. Pero yung aggressiveness pa rin ng Omega, ito yung mas mararamdaman natin onto the early. Mas nakikita natin yung poking potential nila. Binabato, binubuhos agad nila yon for Blacklist. Tulad nito, na Sensui ang magiging target nila. Mukhang mapipilitan to mag-heavy spin. So alam ng Omega, wala yung ultimate ngayon ni Sensui. And this might just be a free turtle para sa barangay dahil nga ay nagamit na ang heavy spin. Pero manggugulo pa rin naman si Rene J. Magbabaka sakaling makuha niya. Pero ayun na nga, unang pagong mapupunta sa kamay ng barangay. Ganda kasi ng pagkakaproc nila against Sensui. Kaya naman, noong nagkaroon na ng time na ginamit niya yung kanyang heavy spin, hindi na nagkaroon ng ability yung side ng Blacklist International to contest that turtle. And yung pakito kasi hindi naman masyadong nagmamatter yung kanyang ultimate. Kasi nga naman, early game pa lang, kaya na agad yan makipagbalagbagan. Oo nga eh. And si Edward talagang mukhang naghahanap ng chance ang makipagsabayan. Pero mukhang magkiklearan lang talaga ng waves dito sa XP lane. Ay! Naagaw.
Classic Chuck Mamba Special. Panggugulo sa mga buffs at makakanakaw pa. And si Rene J, Yes. 3 minutes in, level 3 pa lang din siya. Oo, mga binigay nila ang XP sa ibang tao. Pero Kelra, papasok na rin. Uy, napiki. Uy! Hindi ko na rin alam. Sasabihin ko lang napilitan na lang doon Sensui gumamit nung kanyang heavy spin once again. Pero maaabutan pa rin yon ng Omega. Masyadong nagulat yung utak ko doon sa nangyayari. Tsaka na, biruin mo, nasaraduan siya ng pinto. Bawal Yun yung lumabas. feeling. Kumbaga na-curfewhan na isolation play. Parang binalik siya ng 2020, pero wag naman sana. Wag ganun, wag ganun. Wag. Masyadong Hindi maganda mahirap yan, yun. ha? Pero binalik din ni Rene J. Si Eto Max, pero si Eto Max babalik din siya with the black shoes. Makakatakas lang din naman siya. At si Rene J flicker out. Mukhang babalik muna ang blacklist sa kanilang base. Pero for Omega, nakikita natin talaga yung aggression Yes. na pinoprovide nila entering game number 2. At kung babalikan natin yung draft index, may malaking kalamangan talaga sila Early sa game. early to Yes. the mid game at nanakawan na naman si Sensui. Oo nga. And ito nga yung sinasabi natin, no, na for the side of a Smart Omega, they need to be able to play around their comfort. Chaknu with this classic Grok. And nakikita natin how effective it is for the rest of his team. And itong si Andoryu, sobrang trustworthy talaga niya in terms of being able to funnel Kelra and playing as a utility jungle for the rest of his team. Tapos medyo unfortunate pa no, na hindi nakakuha ng buff si Sensui. Yes. Dahil nga naagawan. Pero Rene J, sinipa si Chuck. Mukhang mabibigyan doon si Chaknu. Mukhang makakatakas lang din naman kahit na nandyan yung pagpapaipit. Tinulungan ni Kelra Buhay para pa. hindi na siya habulin pa ng blacklist and Omega. Makakasecure na naman sila dito ng turtle at mukhang magta-transition pa sila going on to top. Alam nilang wala yung heavy spin dito ni Sensui na paggamit ng retribution. Aray! Sensui para lang mag-low. Sakto! Pero sinaraduhan na naman. Anong oras ang bukas? Mukhang mamaya mo na malalaman kasi babagsak na muna Sensui. Meanwhile, si Oheb, inabangan ni Chaknu dun sa likod. Paano mo pa naman kasi akala mo pagkaakay ka, kaibigan mo yung pader. Pero yung pader na yun, kaaway mo eh. Ang ganda ng ginawa doon ng side ng Smart Omega kasi nga naman, laging sinasabi nitong si Chaknu against the enemies, bawal kang lumabas. Sobrang crucial nung pagkakatayo niya ng mga walls na yon, which is why nahihirapan yung side ng Blacklist International to get out of that kasi na-expend na nila yung mga resources na dapat gagamitin nila para makatawid ng pader. Tsaka ginugutom talaga ng Omega si Sensui inside his own Yes. jungle. Grabe yung pag-i-invade na ginagawa ngayon ng Omega. 2, 4 na tao. Habang nagsasalita tayo, 4 na tao yung nasa jungle ni Sensui. Wala na siyang makukuhang buff, 'di ba? Nakita natin dito si Andoryu hindi na siya magdadalawang isip pa na kunin at dalawan ng dalawan yung purple buff. Akala mo nga sarili ng jungle camps to ng Omega kasi meron na silang sariling timer doon. Kung nasaan yung purple ng blacklist, nandun lang din sila. Oo. At makikita natin yan sa level gap na Yes. meron si Sensui kay Andoryu. 3 levels, men. Napakalaki nun. And lalo't pa-up na ang ating ikatlong pagong at huling pagong of the match. Sobrang crucial nitong 3-level gap na to. So dapat humanap ng opening yung side ng Blacklist International kung gusto nilang mag-equalize yung nangyayari sa mapa. Because so far, Smart Omega is dominating the agents. Grabe yung Ayun! pag-dominate. Tapos kinulat po! May Boy, si Haji. pagsapak sila doon. Haji, makakatakas lang din naman Si Eto pero Max. may sipa para kay Eto Max. Black shoes out. Mabubuhay pa rin din naman sa dito. Si Edward ang mamamataan doon ni Chaknu. Si Eto Wala Max, pa rin Eto namang Max. mamamatay. Pero look at Andoryu. Nanggugulo lang din talaga. Pero si Eto Max ay babagsak na. Yun ang kauna-unahang kill Si na Oheb. masesecure ng blacklist. Pero ang kapalit nun, walang iba kundi si Oheb. 1-for-1 ang ating trade. Gold laner para sa mid laner pero Omega ang hahawak ng turtle at mukhang sa kanila rin mapupunta ang pinakahuling pagong. 7 minutes in, 5,000 na agad ang kalamangan ng barangay. And ito yung kailangang i-channel ng side ng Smart Omega. Kailangan i-hold on nila itong lead na to be able to ensure na hindi na makaka-bounce back yung side ng Blacklist International in this Grabe. specific matchup. Kasi paulit-ulit na yung ginagawa nila. Hindi nila pinagpa-farm si Sensui. At hirap na nga si Sensui sa Grabe pagpa-farm. si Chuck, no? At yung pag-control. Sa Oheb! ulit ni Kelra. Oh, grabe naman yung update. Nandun yung wild charge. Hindi mas tandon si Oheb pero yung kahapdian na nanggagaling naman mula kay Kelra ay nararamdaman ng blacklist. Inipit nila doon si Eto Max pero mukhang sila pa yung may ipit Hala! ngayon.
Edward dito ang mamamatay at mamamataan ng 5 miyembro ng barangay at transition sa pagkuha ng tore sa gitna. Ang masama doon, kahit may vengeance si Edward ay hindi niya masisurvive yung burst damage na yun. Exactly, kasi at this point in time, 2-0-2 na yung standing nitong si Kelra. Tapos meron pa silang 7.5k gold lead. So ibig sabihin lang nito, ang dami niyang ng damage items. And so far, si Edward with this Joy, hindi naman talaga magbibuild ng defensive items yan. Kasi nga naman, gusto niyang makapag-dish out ng enough damage output. Pero si NJ, Nakasipa ng isa pero yung wild charge makakatulong nga naman para kay Ryota na makatakas at makalayo. Eto, Blacklist Max! pa mismo ang babalik sa kanilang base dahil doon sa counter na gagawin ng Omega. Magandang play sana yung ginawa ni Rene Jeton, pero doon na natin makikita ang kalamangan na Si meron Kelra, ng si Omega. Kelra, Pero si si Kelra. Zui Kelra, delikado ngayon! Naipit pero makakatakas. Nakasakay naman kasi yan sa Leon. Kay Leo, kaya mabilis lang din siyang makakatakas. nandun sa At your kabila si Leo. service, napakabilis talagang tumakbo niyan ni Leo. 20 seconds bago lumabas ang pinakaunang Lord ng larong ito. Golden Staff pickup para dito kay Oheb. And this might be crucial sa upcoming fight. Pero 9k na yung kalamangan. Iko-contest pa ba ito ng Blacklist? I think since this is the first Lord of the match, hindi pa naman to sobrang crucial for the side of Blacklist International. Instead, kailangan nilang mag-convert doon sa other side of the map and to ensure na magkakaroon sila ng space kahit very, very light lang. Because at this point in time, 9.3k gold lead yan. Hindi mo dapat maliitin yan kasi in a way, kapag nagkamali kayo ng contestation, kaya pa kayong i-wipe out na kalaban nyo. Kaya na nga, pinakaunang Lord ng larong ito ay mapupunta sa barangay at 10,000 na rin ang kanilang kalamangan. Kakatok na sila sa base ng Blacklist International. Tapang ni Eto, Max. Mukhang gusto pa nilang ibalik Uy. yung 2-0 na binigay sa kanila nung week 1. Wala nang sipa si Bawi lang Rene daw. J. Kaso nga lang, madedepensahan lang din naman to ng Blacklist. Of course, nandyan pa yung pagputok ng mga tore. Pero kung papansinin din kasi natin, parang para sa Omega, hindi pa nga sila nagsasama-sama. Sinasabay talaga nila lahat ng lanes para makuha nila yung control ng mapa. At hindi pa nga dumadating yung Lord Push. Talagang excited lang lumaban ng Omega kaya nakapwesto na sila dyan. Inaabangan nilang magkamali ang Blacklist o ma-pressure na gumawa ng play. Pero isang matinding depensa ang kailangan ipakita ng Blacklist dito dahil nasabi na nga rin, hindi biro ang 10,000 lead. Yes, and nakikita natin right now, so far, minaka-maximize and kinakapitalize talaga ng Smart Omega yung kanilang gold lead. Makikita natin na hindi na sila nag-hesitate in terms of casting those spells, kaya naman mapapakonsil play dito si Oheb. Mukhang wala pa rin namang magiging kaganapan dito sa mismong laban. Tinatry pa lang ng Omega na makasecure ng mga tore. Blacklist on the other hand, tinatry nilang depensahan lahat ng base turrets. Unfortunately, babagsak dun sa taas and Omega. Mukhang transition sila dito sa may bandang gitna. Yung threat pa rin ni Chakno nandito na nga si Ultimate! Edward! Kahit na may vengeance ka, mukhang mabibigyan Si lang Zui! din siya. Ryota with a flicker out, hindi yun magkikinap Uy! para mabuhay pa. Pero si Oheb ang namataan dito, binunggo ni Andoryu pero makakatakas Si pa rin Kelra! siya. Ang tapang ngayon ni Kelra pero Blacklist, respeto muna sa damage ng Omega, dumedepensa at pumupuso pa rin sa laban. 1-for-1 na naging trade natin pero mukhang ayaw pang tapusin ng Omega ang kanilang pagpupush. May mid-lane wave pa daw kasi. Astral Echo na ba ito naman? Ito Parang- Max napok ng bagya. Pero mukhang papasok na ulit si Andoryu dito at si Sensui Turret ngayon lang. ang babantay. Tore lang naman ang objective dito ng Omega. Nilinis nila ang inhibitor turrets at aalis Sakit. na after that siege. And just like that, an 11.3k gold lead for the side of Smart Omega. And we are seeing kung paano nga ba tinatranslate ng side ng Barangay yung kanilang early game momentum to now at the mid game momentum. And nakikita natin na so far hindi pa nagkakaroon ng ability yung side ng Blacklist International na mag-push ng turrets ng side ng Omega. So ibig sabihin, in terms of lane management and control sa mapa, walang-wala pa yung Blacklist. In a 3k gold lead sa Oheb Kelra matchup natin, isang buong item ang kalamangan ni Kelra at kailangan mag-abang ng Blacklist International. Kailangan nilang Chakno. patagalin ang laro pero ayaw ni Jack Nunod. Delikado agad yung buhay ni Oheb. Pero Ah. Sensui muna ang maging target. Andoryu, umaambalang din naman dito ng pagbunggo. Pero alam kasi ng Omega na mag-i-spawn na yung Lord. Blacklist, mukhang hindi pa rin nila makokontesto. Masyado pang malaki ang lead na meron ng Omega. At wala rin silang retry holder. This might just be or already is a free Lord para sa Omega. Mag-isa nga lang dun, no, sa Lord, si Andoryu. Tinatry na rin ng Omega actually
i-push at i-pressure dito ang Ay, si Blacklist for Max. si Artimax. Mukhang magiging delikado yung buhay, Buhay niya. pa din. Hindi siya tinamaan doon ng Astral Recall. Yung pressure na binibigay ng Omega, ang tindi lang talaga. Minsan hindi ko alam, no? Nangyayari din pala sa pro play yon. Yung naglo-lord pa yung jungler nyo, tapos tinatapos na. Tinatry na Kakampi nyo. Baka sakali naman kasi. Pero nakatipid sila ng oras Yes. dahil dun. Oo, and yung time na yun, kailangan talaga nilang pagtuunan ng pansin yung ginagawa ng side ng Smart Omega, considering that this is the second Lord of the match, and with a 12k gold lead, kayang-kaya talaga nilang i-end to. Kasi nga naman, nagmamarcha na yung Lord na to, and medyo makunat na to. Meanwhile, for Blacklist International to be able to defend against this Lord onslaught, kailangan lang nilang makapag-manage ng at least isa na minion wave to be able to ensure na makakapag-focus sila in tearing down that Lord. All odds are stacked against Blacklist International. Ang hirap ng laro na to para sa kanila at ngayon kailangan pa nilang dumepensa sa isang Luminous Lord. Yes. Isang sweep ang gusto ng Barangay Omega at palapit na sila ng palapit sa Sumasakot na base si Ohen. ng Blacklist International. Sabay-sabay yung Shaktu, wave. nag-set up na agad at hindi na katatagal doon Sensui at mukhang hindi na rin nila Yung double patatagalin yata. yung laban. Barangay